Kanami it's a word ni Lord, no? He wants to express Himself through us. Muna kailangan every day express natin na word. Kita ang reality sa word ni Lord. You know what? Worship is not just about the song. Lang siya kanta. It is about your connection with the Holy Spirit. Ang bagay na, kung sino itong nag-worship in spirit and in truth, sila itong Son of God, Sons of God. Kung sino itong led by the Spirit, they are the Sons of God. Ang level sa imo mag-worship, ang una, determine kung gaano ka nakataas sa Spirit. Ang water level mo, makita kung paano ka mag-worship. So, kailangan ang worship mo halin sa kasing-kasing. Kasing-kasing na nakakondisyon sa Spirit. Nakakondisyon sa will lang ni Lord. Nakakondisyon sa iya lang ng mind of strategies. Ang worship mo bilang iya nga simbahan dapat na build on solid ground. Nga maski na ano ang matabo sa palibot, heaven and earth may pass away, but the kind of worship that is built from the Word of God will always remain. Ang Word has natunay. Ang church ang worshiper. Partnership sa church sa body niya. Kung iyan ang head, dito man mag-ato ang body niya. So the two will become one. Gisalikway niya ang pride niya. Gusto niya mag-pay the price. Worship. Moment na to, gusto niya mag-worship. Kagibayaan niya ang ginasiling. Give me my portion, give me my share. Always siya gambal, give me. Itong moment na to, na napagtanto niya, kailangan mag-level up siya, kailangan mag-mature siya. Nag-untat siya sa give me nga level. Nagpasaka siya sa make me a servant. Make me as one of your hired servants.
mo siya sa worship. Ang pinaka-the best. Ang worship nga din sa word niya. Worship nga. Wala nag-iisip kung ano ang balon sa pihak. Ano ang balon sa pihak. Wala nag-iisip kung ano itong nabilin ko. Wala nag-iisip kung ano itong pasto. Wala nag-iisip kung ano itong kagubot. Ang ginaisip mo lang si Holy Spirit lang. Kang hindi magpunta sa subulang nga adlaw. Let the river flow. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Let the river flow. Because the Holy Spirit wants to dwell, live. He wants to express Himself through us. Oh, hallelujah. Make your life a conducive place for the Holy Spirit to move. I stand before you. Itong moment na nagabalik ang prodigal son. Naringalin niya, here I will bow down, say that I need my Father, here I will worship, say that I love you. Itong moment na to, hindi lang to halin sa iya bibig, kundi halin sa iyang mga experiences, sa iyang mga desisyon na nagkamali, pero gintama ni Holy Spirit. Subong mo po na si Holy Spirit ay hamay mga desisyon sa imong kinabuhi na nagkamali ka, ay hamay mga desisyon sa imong kinabuhi na wala na uyunan ni Holy Spirit. Ang pinakanamin ng gite, you always have the chance, and I'm telling you, these are the last days when He is giving you the chance now, because He wants to build you, because He wants to form you, because God said, I will build my church upon the rock. Even the gates of hell shall not prevail against it. Kung maghalin ka dito sa rock na to, kung maghalin ka sa presence of the Lord, hindi matamo sa iyo to. Even the gates of hell shall not prevail against it. But when you abide in the Word of God, but when you abide in the Spirit of God, but when you abide in the life of God, when you live according to your assignment, even the gates of hell shall not prevail against you and your family. Ang gusto nila sa mga worshipers na nagpaamong magsimba sa iya. Ang gusto nila, ang dignified na mga tao. Ang dignified just like David. Just like David. Si King David. Haring siya pero wala niya tumitigil. Ang gusto niya lang, maipakita, ma-showcase, ma-express kung ano tong gusto ni Lord na kind of worship. I will give this moment. Nabuksan mo lang baba mo. Just enjoy the presence of the Holy Spirit. Don't be stopped by time. Kera bababayan na siya na yan na Kera bababayan na kanaya. Those who are led by the Spirit, those who are led by the Spirit, that's the word of God today. They are the sons of God. Kasi pag-worship mo sa buong mabalaan kung sino ang sons of God, kung sino ang sons and daughters of God. Shadalala.
lang. I came for you, Lord. Yes. I dressed up for you, Lord. Yes. This is all for you, Lord. Yes. Amen. You are the reason why I am here, Lord. Lord. I give you my word. Now you can give your worship. Ano ni siyang picture sa church of the future. Ay, pero may ginahambal sa atong sa word ni Lord. The future of the church is the church of the future. Ang future sa lawas ni Kristo ay itong mga tao mapursigido sa future. Pursigido sa destiny nga gihatag ni Lord sa ila. Ang church na nakafocus sa pag-love kay Lord. Oh, how I love you. Hindi nakafocus sa share nila. Oh, how I love. Kundi nakafocus sa inheritance. Hindi lang nakafocus sa mga material na bagay, kundi nakafocus sa spiritual. Oh, how I love you. Hindi lang nakafocus sa blessing, kundi sa blesser. Oh, how I love you. Oh, how I love you. This is your declaration. Oh, how I love. I pray that the more you say you love God, it will become a reality. It will become a reality. Na maski mag-walk ka sa simbahan ngayon, makita ang image ng likeness ni Christ sa imo. I-desire naton, handumon naton na makilala kagid si Lord. The more na makilala mo si Lord, the more na naka-bright ang future mo. The more na makilala mo si Lord, the more na nag-actibay ang relationship mo sa iya. Kaya mga nakalaye, shataye, it's not just a song. I want to know you. Hindi siya kanta lang. This is the expression of God's Word. Kung makita mo sa Book of Psalms, pagkatapos ang
isulat ni David Maisela. Sa aton nga pagkanta, ginahatagan ta sa time na maka-communicate kita kay Lord. Maka-communicate kita kay Lord. Pag ang heart mo, ang heart ni Lord, mag-isa, mag-intindihan ay ang unang pinaka-part, pinaka-the best nga part sa worship. Kaya kung nagkanta ka lang, pag wala mo po naintindihan ng kanta mo, hindi na worship. But when you worship, and something inside you is breaking, something inside you, parehas kay Jacob, kung nakipag-wrestle siya kay Lord, nag-iba ang iya maglakat, may itanggal si Lord sa iya nahita. Amogya ko na sa adon, pag nag-worship kita kay Lord, mag-iba na ang adon na paglakat. Hindi na kita to nangamot sa balay, grabe, ang makamundo na naman liwan. Hindi, kundi may itanggal si Lord sa adon, nag-iba kita, nag-iba. And then next Sunday, pagbalik mo, mag-level up ka na naman, level up, kay na, puno, kay na, nagapapuno, hasta na mag-awas, hasta na pagkialin ng mga tao sa palibot, maka-ampin, maka-realize, maka-experience sa God na nilabahin nila. Father God, ang kasing-kasing na nag-desire for more of you. Kasing-kasing, Father God, na nag-aambal, Lord, kaya ito ko serve. Increase my faith so I can go to the next level. Increase the faith of each heart here, Father God, so each heart can go to the next level. Ang matabo sini, pag nag-overflow ang Holy Spirit ni Lord, pag nag-overtake siya sa imong inabuhi, wala ka na hahanapin pang iba. Mahambal mo na. Ikaw na lang yun, Lord. Ikaw na lang yun, Lord. I have decided to follow your word and there will be no turning back. Sa story ko, sa akong kinabuhi, Lord, wala na sing turn back. Wala sing part dito na magbalik na po ko, Lord. I-promise mo kay Lord sa kong kakaagahon. Make a decree sa imong kinabuhi. Na kay na-receive pa ang word ni Lord sa imong storyline. Wala sing part dito na madula ka. Wala sing part dito na magaling ka. Kayo po si Holy Spirit. The two become one. Kinahambal ko sa inyo kung makita nyo sa pag-worship nyo ang beauty of His holiness. Wala ka na hanapin pang iba. Siya na lang ang i-desire mo. Gusto mo na lang makabati sa iya. Hey, gusto mo kadaan lang mag-ihatag ni Lord. May nagabago, may nagabago, may nagabago. Hasta nga isa kaadlaw, dahil sa pagbabago nga na, ang mga tao sa palibot mo nagbago na po. Actually, na ikatatlo nga kanta. Let this be a love song, your love song for Jesus. Kay siya ang imo tanan, ang bagay na sa Sunday school. In Him we live, in Him we move, in Him we have our being.
Yes.